Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Noon pa man ay marami na akong naririnig tungkol sa mga sensitivity ng mga bata sa multo. Ang sabi nila mas prone na makakita ng multo ang mga bata dahil inosente ang kanilang isipan at pure ang kanilang puso. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Raquel. Isa akong single mom at nakatira ngayon sa Bago Bantay, Quezon City. At ikikwento ko sa inyo ang aking kakaibang karanasan. I was 29 when I fell in love with Philip, isang lalaking may asawa at may sariling pamilya. I used to dream when I was a little girl na by that time ay ikakasal na ako sa simbahan sa aking Prince Charming, but it was all a fairy tale. In reality, isa akong kirida. Gaya ng mga illicit affairs, ang sa amin ni Philip ay hindi yun nagtagal. Hindi ko inilaban ang nararamdaman ko sa kanya. Kailangan siya ng pamilya niya. Sino ako para tumutol? Pero nag-iwan ng alaala ang pagmamahalan namin. Ito si Jiro. Mahal na mahal ko ang aking anak. Bagamat nag-iisa ay itinaguyod ko siya at binuhay. Sinuwerte naman ako sa trabaho at naging mabilis ang aking pag-angat hanggang sa maging accountant supervisor sa isang bangko. Bagamat single parent ako at madalas ay yaya niya ang nag-aalaga kay Jiro, ay lumaki naman akong normal ang anak ko. In fact ay listo at bibo si Jiro. When Jiro turned 6 ay decided na lumipat kami sa malaking apartment kung saan ay magkakaroon na ng sariling kwarto niya si Jiro para masanay ko na siya sa pagiging independent. Naniniwala ako na bilang lalaki ay mahalaga na natutunan kaagad ni Jiro ang independence na naging training din sa aking mga magulang when I was a little girl. Anyway, sa Project 8 kami noon nakakuha ng apartment, bungalow pero malaki yon. In fact, too big for an apartment for the three of us na titira doon. Excited si Jiro sa pagkakaroon ng sariling kwarto. In fact, siya mismo ang nag-decorate noon sa tulong ng kanyang yaya na si Rondeline. Ang sabi ng mother ko ay kumuha raw ako ng isang makakasama sa bahay nang ganoon ay hindi naman mahirapan si Rondeline, pero katwiran ko naman ay mas mahirap pa nga kung may dalawang katulong sa bahay. Mag-iiringan at mag-aaway pa. Tinasan ko na lamang ang sweldo ni Rondeline. Samantala, mukha namang masaya si Rondeline sa amin at hindi naman siya nahihirapan sa pag-aalaga kay Jiro na ang bisyo lamang ay ang maglaro, manood ng TV at magbasa ng libro. Monday to Friday lang ang pasok ko sa bangko, tuwing Saturday and Sunday naman I tried spending all my time with my son. One Saturday morning habang nagbe-breakfast kami, may kinuwento sa akin ng anak ko. "Mami, alam mo ba, may bago akong friend," kwento sa akin ni Jiro. "Talaga anak? Sino?" Curious kong tanong sa kanya. "Si Matilda," ang sabi niya. "Matilda? Saan naman nakatira itong bago mong kaibigan?" Tanong ko na hindi ko pa rin sineseryoso ang usapan. "Dito sa bahay natin," sabi niya, ay matagal na raw siyang nakatira dito. Natigilan ako sa sinabi ng anak ko at aaminin kong nagkaroon ako ng goosebumps pagkarinig ko noon. Bakit hindi ko siya nakikita? Tayo lang ni Yaya Rondeline ang nandito sa bahay, hindi ba? Usisa ko sa aking anak. "Basta mami, bawal makita si Matilda," sabi lang ni Jiro sa akin. Tulad ng ibang magulang ay medyo bahagya ako na curious sa kinikwento sa akin ng anak ko. Tinatanong ko si Rondeline, ang yaya ng anak ko. "May kinikwento ba sa iyo si Jiro tungkol sa bago daw niyang kaibigan?" Tanong ko sa yaya ng anak ko. "Si Matilda ma'am," agad na wika pa ni Rondeline. "Oo, yun nga. Ano ba yun? Bagong karakter sa TV?" Usisa ko pa. "Hindi ko nga alam ma'am kung saan nakuha ni Jiro yun."
Pero madalas din niyang banggitin sa akin na minsan nga ay sinasabi niya na madalas daw silang maglaro ni Matilda. Pero wala naman ako nakikitang kalaro niya. Kwento pa ni Rondeline sa akin. Kapag nanonood siya ng TV, pakibantayan mo ha. At baka bagong show lang yon na paborito niya na parang Barney. Utos ko na lamang sa yaya ng anak ko. Agad namang sumunod ito sa akin, Papa Dudut. Samantala sa bangko habang break time namin ay nabanggit ko din sa office mate kong si Mika ang tungkol doon. Nako Raquel, alam mo naman ang mga bata mahilig mag-imagine. Baka imaginary friend niya si Matilda, mungkahi niya. Normal lang naman yun, hindi ba? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Oo naman, sagot ng office mate ko sa akin at nakahinga naman ako ng maluwag sa aking narinig. Kaya pinagpalagay kong imaginary friend nga marahil yung Matilda ni Jiro at normal lang sa bata ang magkaroon ng imaginary friend. Pero minsan, nang ihatid ko sa school niya si Jiro ay kinausap ko ang teacher niya. Kinumusta ko ang bata. Okay naman po siya Mrs. Raquel, matalino nga si Jiro, mahusay sa klase. Wika ng guro sa akin. Mabuti naman. A sign of relief nang marinig ko yon sa teacher ng anak ko. Although lately hindi na masyadong interested na makipaglaro si Jiro sa mga classmate niya tuwing playtime. Pahabol pa niya. Nagtaka naman ako. Ha? That a surprise to me. Mahilig maglaro ang anak ko. Paliwanag ko naman sa kanya. Parating niyang sinasabi na ang gusto raw niyang kalaro ay si Matilda. Meron ba siyang tita o ate na ang pangalan ni Matilda? Tanong sa akin ng guro. Nagdahilan na lamang ako na merong pinsan si Jiro na Matilda ang pangalan kahit na wala naman talaga. Pero aaminin ko Papa Dudut na sobra talaga akong nangamba sa mga kakaibang ikinikilos ng anak ko. Isang gabi tinabihan ko sa kwarto niya si Jiro. Anak? Tawag ko sa kanya. May halo yung paglalambing. Yes mommy, sagot ng bata sa akin. Nagbuntong hininga muna ako bago ako magsalita. Bakit hindi ka na raw nakikipaglaro sa mga classmate mo, sabi ni teacher. Ayaw ni Matilda mommy, inosenteng sagot pa ni Jiro. Naririndi na ako sa Matilda na yon pero sinakyan ko na lamang ang anak ko para makakuha pa ng information tungkol doon. Bakit ayaw ni Matilda? Usisa ko na lamang. Because she's jealous, sagot ng bata sa akin in cute English accent. Ha? Sino ba itong Matilda na ito, Jiro? Medyo napipiko na ako ng time na yon. Friend ko, simpleng sagot lamang ng bata. Oo, alam kong friend mo. Pero nasaan siya? Saan siya nakatira? Insist ko. I cannot tell you mommy, tipid na sagot ng bata. And why? Basta mami. Anak, naglilihim ka na ba sa mami mo? That time ay sinusubukan ko pa ring habaan ang aking pasensya. Tumango naman si Jiro. I want to go to sleep. Pagbabago niya ng usapan. Ayoko sanang iwanan si Jiro pero sa maikling panahon ay nasanay siya agad na matulog na walang tao sa tabi niya. Pinalis niya ako ng kama para makatulog na siya. I went back to my room pero bothered pa rin ako. Sino ang Matilda na ito sa buhay ng anak ko? That was the question that kept bothering me hanggang sa opisina. Muli kinausap ko ang close friend ko na si Mika na isa ring mother. Hindi kaya naiengkanto ang anak ko? Tanong ko. Sa panahon ngayon may engkanto pa ba? Tugon niya. Anong malay mo? Singit ng isa pa naming kasamahan sa trabaho na si Mary. Napabindisyon na mo na ba yung apartment na nilipatan ninyo? Oo naman, tugon ko kaagad. Wala ka pa kasi dito sa branch kaya hindi kita na-invite no? Sagot ko sa kanya. Baka minamaligno na nga ang anak mo. Raquel, ano ba yung nilipatan yung apartment? Pag-uusisa pa ni Mary. Okay naman siya, it's an old apartment pero maganda at maayos naman. Sagot ko. Wala bang mga halaman o lupa sa paligid na parang nuno sa punso? Tanong pa ni Mary sa akin. Wala naman, puro sementado naman ang paligid ng bahay nila, sabi pa ni Mika.
Baka naman may bad spirits. Napatingin naman ako sa pagkaraang marinig ko ang sinabi niyo ni Mary. Bad spirits? Ulit ko. Oo, yung mga multo. Baka may kaibigang multo ang anak mo. Napaisip ako noon sa sinabing niyo ni Mary. Posible kaya na nakakakita ng multo ang anak ko? Pauwi na kami sa trabaho nang makasabay ko si Mika. Born again Christian si Mika at maraming alam sa Biblia. Tinanong ko siya. Naniniwala ka ba sa multo? Oo naman, pero sa Bible maliwanag na nakasaad ang mga namatay hindi na makakabalik. Ano yung mga multo? Sino sila? Tanong ko. Mga kampo ng kadiliman, diretsang sagot pa ni Mika sa akin. Kampo ng kadiliman? Masasamang espiritu na nagpapanggap na mga yumaong kamag-anak o mahal sa buhay. Pagpapatuloy niya. Bakit? Para linlangin ng tao, takutin. Sagot ni Mika sa akin. May multo kaya sa bahay namin, Mika? Huwag mo masyadong intindihin yung sinabi ni Mary. Basta ipag-pray mo lang ang anak mo. Always say in Jesus' name. Sabi sa Bible, umaalis sa mga masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Paalala sa akin ng office mate ko. Kahit na hindi masyadong matatag ang faith ko ay pinaniwalaan ko at pinanghawakan ang sinabi ni Mika. That night ay pinag-pray ko si Jiro at ang kwarto niya. Nag-usap kami ni Rondeline at may sinabi sa akin si Rondeline na lalong nagpa-bothered sa akin. Ma'am, kanina po pinaglalaroan ni Jiro yung kutsilyo. Ha? Gulat na gulat ako sa inamin sa akin ng yaya ng anak ko. Paano niya naabot? Hindi ba bilin ko sa iyo wag mong ihaharang yung mga ganyang bagay nang hindi makuha ni Jiro? May halong paninermo ng boses ko noong mga sandaling yon. Nagtataka nga ako mami kung paano niya nakuha. Nakatago naman sa itaas yun. Hindi niya po maaabot, sagot naman ni Rondeline. Kung hindi niya maaabot, paano niya nakuha? Usisa ko. Sabi niya sa akin inabot daw ni Matilda sa kanya pag-amin ng yaya. Lintik na Matilda yan? Ang nasabi ko tuloy sa galit ko. Halos maiyak na si Rondeline. Ang totoo niyan ma'am natatakot na po ako. Hindi ko lang po pinapahalata dahil naaawa ako sa inyo ni Jiro. Kapag umalis ako walang magbabantay sa bata. Napatingin ako sa yaya ng anak ko. Ano ka mo Rondeline? Gusto ko na talaga magpaalam. Pag-amin nito sa akin. Bakit? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Si Jiro po sabi niya ayaw na daw niya sa akin. Si Matilda na raw ang mag-aalaga sa kanya. Ma'am, natatakot na po ako kasi minsan may kinakausap si Jiro pero wala namang tao. Tapos para siya naglalaro at nakikipaghabulan. Wala namang humahabol sa kanya. Pagtatapat pa ni Rondeline. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Patuloy ang iyak ni Rondeline. Ayoko po kasing mag-worry kayo, sagot niya. The next day ay umabsent ako sa trabaho at pinatignan ko si Jiro sa pedya. Okay naman po si Jiro, he's perfectly healthy, ang sabi ng doktor sa akin. Ang totoo hindi naman talaga yon ang sadya ko. Gusto ko lang makausap si Dr. Mabel para mailabas sa kanya ang saloobin ko tungkol sa nangyayari sa anak ko. I was hoping na may scientific explanation yon at hindi tulad ng sinasabi ni Mary na maligno o multo. Nasa denial stage pa kasi ako ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Doktora, ano po kaya ang problema ng bata kapag may nakikita siya na wala naman? Usisa ko. Hallucinations? Yun ba ang gusto mong sabihin? Parang gano'n na nga po sagot ko sa kanya. Bakit mo naman naisip yan? Siya naman ang nag-usisa sa akin. Kinuwento ko sa kanya yung mga observation ni Rondeline kay Jiro. I'm not sure what to tell you pero if you want, may kilala akong child psychologist. She might help you, ang sabi sa akin ni Doktora. Binigay niya sa akin ang pangalan at ang klinik pero hindi kami nagpunta ni Jiro. Ang hirap tanggapin sa isang magulang na baliw ang anak niya. Although going to the psychiatrist doesn't necessarily mean na baliw ang isang tao. Pero hindi ko gusto yung stigma.
So I went back to Mary and Mika and asked them for help. Ipatawas mo ng anak mo, baka napaglalaruan, suhestyon pa ni Mary. Hindi agree si Mika sa pagpapatawas. Hindi naniniwala doon ang mga born again. But just the same, ito ang ipinayo niya sa akin. Do what you think is the best for your son. At that time, pagtatawas ang nakikita kong solusyon. Sinunod ko si Mary. Nagpunta kami sa kakilala niyang nagtatawas. Si Aling Rosal, tahimik lamang ang anak kong si Jiro habang pinapahiran ito ng langis sa noo at tiyan niya ng matandang magtatawas. Dinasalan nito ang anak ko at kung ano-anong orasyon na hindi maintindihan, then naglabas siya ng maliit na panangganang may tubig. Pinatakan niya yon ng kandila. Unti-unting lumikha ng hugis ang patak ng kandilang nanigas sa ibabaw ng tubig. Isang babaeng mataba ang kaibigan ng anak mo. Ayon kay Aling Rosal. Sino ang babaeng ito? Tanong ko sa kanya. Isang kaluluwang hindi matahimik. Ang tugon niya sa akin. Ang sabi ng matanda ay paaalisin daw niya ang masamang espiritu sa bahay ko. Pumayag na din ako. Dinasalan niya ang bawat sulok ng apartment na tinitirhan namin, dasal na hindi maintindihan. Wala namang kakaibang naganap habang dinadasalan niya ang loob ng apartment namin. Maging si Jiro. Tahimik na tahimik lang habang nasasaksihan ang lahat. Pagkatapos dasalan ni Aling Rosal ang bahay ko ay nagpaalam na sila ni Mary sa akin. Binayaran ko matanda para sa ginawa niyang serbisyo at kinausap ko nga si Jiro. Huwag ka na uling makikipag-usap kay Matilda ha. Naintindihan mo? Bad siya anak, bad. Ang sabi ko sa aking anak. Tumango lamang si Jiro at niyakap ko siya. Ang buong akala ko ay okay na ang lahat. Nalagpasan na namin ang pagsubok pero nagkamali ako. Isang araw ay umuwi ako ng bahay na nadatnang umiiyak si Rondeline. Rondeline, bakit? Tanong ko. Aalis na po ako ma'am, hindi ko na kaya, I'm sorry. Natatarantang wika ng yaya ng anak ko. Nagpanik ako. Bakit nga? Anong nangyari? May inabot sa akin si Rondeline isang papel. Pagtingin ko sa papel, may nakadrawing na isang kulay itim na anino na matandang babae. Sinasakal ng anino ang isang payat na babae. Binigay po sa akin ni Jiro yan, hikbi ni Rondeline. Ang sabi po ni Jiro pag hindi daw ako umalis, papatayin daw ako ni Matilda, dagdag pa niya. Galit na galit akong pinuntahan sa kwarto niya si Jiro at sa kauna-unahang pagkakataon na pagbuhatan ko ito ng kamay. Sinabi ko na sa iyo na tigilan mo na ang Matilda na ito. Tigilan mo na. Pinalo ko ng pinalo sa puwet ang anak ko hanggang sa umiyak siya. Natauhan ako nang makita kong umiiyak na nga ito. Tumigil ako at niyakap ko si Jiro. I'm sorry anak. Nakukonsensyang wika ko. Samantala'y hindi ko na napigilan ang pag-alis ni Rondeline. Nangihinayang ako pero wala akong magawa. Nag-file ako ng leave sa opisina habang wala pa akong nakukuhang kapalit ni Rondeline. Ako na muna ang magbabantay sa anak ko. At naisip ko na baka yon marahil ang makakabuti. Baka kailangan lang ng atensyon ng anak ko. Ang sabi ni Mika sa akin ay huwag daw ako mag-alala. Ipinagdarasal niya daw kami at bilin pa niya. Ano man ang mangyari, huwag mong kakalimutan, there is power in Jesus' name. Manalig ka. Paalala ko sa kanya. Tinandaan ko ang sinabi niya at naisip ko na sino pa nga bang kakapitan ko kundi ang Diyos. Kapag ganitong iba na ang kalaban mo ay Diyos lang talagang makakatulong. Dumating na din ako sa puntong gusto ko nang kontakin ng ama nito. Pero hindi ko na rin nagawa, nangamba akong baka magulo lamang ang pamilya nito, wag na lamang. Kinabukasan ay hindi na nga ako pumasok sa bangko at inobserbahan ko ang anak ko at mukhang okay naman siya. Parati ko siyang sinasamahan kahit saan at ano ang gawin niya. Liban noong pumasok siya sa school. Pag uwi ng bahay, naglaro kaming dalawa at nanood ng VCD, kumain sa labas. Naglaro ulit and we really had a good time. Ni minsan na hindi sumagi sa isipan ko si Matilda at marahil ay ganun din si Jiro. Laking pasasalamat ko sa Diyos. We were like that for 3 days. Ngunit ng gabing yon sa ikatlong araw na pagsasama namin ni Jiro,
Dito na naganap ang isang nakakakilabot na pangyayari sa buhay naming mag-ina. I went to my son's room that night to say goodnight. Nadatnang ko siyang may kinakausap at tila galit si Jiro. Nag-worry ako at naalala kong bigla si Matilda. Anak, bakit? Tanong ko kagad sa kanya sabay lapit. Wala mami, naantok na ako. Inihiga si Jiro sa kama at tinabihan ko siya. Binasahan ko pa siya ng book, yung Cat in the Hat ni Dr. Seuss. Pero lalo ko lamang naalala ang kasalukuyang dinadanas ng anak ko. I love you anak, bulong ko sa kanya noong nahihimbing na siya. I love you too mommy. Ang tugon niya sabay tuluyang nakatulog. Kinalimutan ko pa si Jiro at saka ako lumabas ng kanyang silid. I went to my room and kneeled before God. Pinagpray ko ang aking anak at ang aming kalagayang mag-ina. I sealed everything in Jesus' name. Tulad ng bilin ni Mika, then I went to sleep. Matagal din ako nakatulog pero tila saglit lang sa aking pakiramdam dahil bigla akong nalimpungatan. Naramdaman kong tilang may tao sa aking paanan, pagmulat ko ay kinabahan ako. Nakita ko si Jiro nakatalangkod sa aking paanan. Nag-worry ako sabay bangon at lapit sa aking anak. Lumod ako sa harapan niya para magkaroon kami ng eye level contact. Anak, bakit? Tanong ko sa kanya. It was 3 a.m. according to the wall clock na nasulyapan ko. Pasensya na mami. Do you wanna sleep with mommy? Tanong ko. Umiling siya. No, wika ng bata sa akin. Bakit? Tanong ko. Naguguluhan sa ikinikilos ng anak ko. I don't want to sleep mommy. Ha but you need to go to sleep. Maaga pa ang pasok mo bukas. Paalala ko sa kanya. Basta mami, hindi ako matutulog. Babantayan kita. Nag-aalalang wika ni Jiro sa akin. Bakit mo ko babantayan? Kinakabahan ako noon, Papa Dudut. Then he said it. Dahil si Matilda, mami, galit sa'yo. Papatayin ka raw niya. Kinilabutan ako sa takot. Then I felt the anger. What? What are you saying, Jiro? Hindi totoo si Matilda, imagination mo lang ito. Pagpapaunawa ko sa anak ko. She's real mommy, totoo po si Matilda. Insist ng anak ko sa akin. Then where the hell is she? Nasaan siya? Halos hysterical kong sigaw. Nasa likuran mo siya mommy. Naibulalas ng anak ko. Halos mapatili ako sa takot at niyakap ko ang anak ko sabay buhat sa kanya. Pero nararamdaman ko na sinusundan niya kami. Sigaw ng sigaw si Jiro sa likuran ko. Don't follow us, I hate you. Wika ng anak ko. Tuloy-tuloy lang akong tumakbo habang buhat siya. Buwaba ako ng hagdanan at tumunog ang bawat hakbang ko sa baitang ng hagdan. Pero hindi lang isang pares ang narinig ko. May iba pang bumababa ng hagdan. Sinundan kami hanggang sa makababa. Nagtatakbo ako hanggang marating namin ang pinto at nakalakyon. Naiwan ko ang susi sa kwarto. Mami, ayan na si Matilda, ayan na siya. Ang sabi sa akin ni Jiro habang nakayakap sa akin. Natakot na takot. Naiyak na lamang ako then naisip kong sinabi ng office mate kong si Mika. In Jesus name, ang sigaw ko habang nakapikit. In Jesus name, lumayas ka kung sino ka man, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At saka ako buong tapang na humarap dito pero wala naman akong nakita na kahit na ano. Niyakap ko ng mahigpit si Jiro. I'm sorry mommy, I'm sorry. Paulit-ulit niyang hikbi. It's alright anak, it's alright. Pagpapakalma ko sa aking anak ng sandaling yon. Hindi na ako nagdalawang isip pa na iwanan ang apartment na yon. The next day ay pinahakot ko na kaagad ang mga gamit namin sa mga malalapit na kamag-anak. Hindi na kami bumalik pa sa loob ng apartment na yon. Galit sa amin ang may-ari ng apartment at hindi daw namin tinapos ang kontrata. Sinabi ko na lamang na huwag na niyang ibalik ang mga depositong ibinigay niya para pang cover sa anumang abalang nagawa namin. Tinanong ako ng assistant at pinsan ni Mrs. Dolente kung bakit daw kami umalis nang biglaan sa apartment nila gayong kalilipat lang namin. Nabanggit ko ang tungkol kay Matilda. Nakita kong gumuhit ang takot sa mukha ng assistant na si Sheila. Namangha ako. Bakit? Ang tanong ko.
at sa kanya ikinuwento sa akin ang tungkol sa anak ni Mrs. Dolente na namatay sa bahay na yon. Si Matilda ay isang obese na dalagita. Napakataba nito at hindi halos umaalis ng bahay noong nabubuhay pa sa sobrang baba ng self-esteem. Nang tanungin ko kung ano ang kinamatay ni Matilda, eto raw ay natagpuang nakabigti sa kwarto. Si Matilda ay nagpakamatay. Papadudot, pagkalipat namin ng panibagong bahay ay bumalik na rin sa normal ang anak ko. Wala na siyang sinasabi ng mga imaginary friends at lalong wala na si Matilda. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag, pero alam ko na habang buhay kong maaalala ang experience na yon sa haunted house na tinirhan namin. Lalong lalo na si Matilda. Papadudot, ito ang kababalaghang naranasan namin ng anak kong si Jiro. Nasa inyo na lamang yan kung paniniwalaan ninyo ako o hindi. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-feature sa Papadudot YouTube channel o kaya naman ay sa kaistorya. Maraming salamat at lubos na gumagalang, Raquel. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama.